No, maraming nagsasabi na ang Yolanda ay hudyat o isang consequence ng climate change, no, yung pagbabago ng ating klima. Ano ba yung connection? Hindi lang po yung Bagyong Yolanda eh. Siguro yung mga mas malalakas din na bagyo sa ibang parts ng mundo, no? Pero dito sa Philippines, yun nga, yung Yolanda, and yung iba pang mga super typhoon this year, yan. Kasi pag mainit yung karagatan po, Sir Howie, syempre yung climate change na relate natin. Kapag sinabi ko sa climate change, yan yung um, unti-unti na pag-init ng global o pagtaas ng global temperature na halos hindi natin makontrol. And actually, yung po ay dahil sa pagdami din no, ng concentration ng greenhouse gases. Pero ang lagi ko rin sinasabi, yung greenhouse gases naman, hindi naman siya totally masama lang yung naidudulot. Pang-balance po yung greenhouse gases natin. And kung wala po yung greenhouse gas, hindi po magiging livable yung Earth. Kasi magiging icy planet lang, sobrang lamig. Pero dahil po sa greenhouse gases, yung concentration, imbes na maging mainit and hindi po maging livable yung Earth, kumbaga may natatrap dahil sa greenhouse gases doon sa atmosphere na may mga Mm. heat from the sun na nag-reflect or nagba-bounce back and meron din namang natitira dito sa Earth. So, nababalance po. Ngayon, ang nangyayari sa climate change kasi, kumakapal ng kumakapal yung concentration ng greenhouse gas. Kaya po, ang nangyayari kapag mainit, the warmer air po kasi holds more moisture. So kapag painit ng painit yung ating temperature sa ating mundo, mas dumadami rin yung moisture and very favorable po yon sa paglakas ng isang bagyo. May mga studies nga no ina-associate natin dun sa climate change yung pag-increase po ng ating global temperatures sa more destructive na tropical cyclones just like Yolanda. So kapag hindi po natin napigil yung pag-init na ating mundo, yun, expect natin na mas malalakas yung mga bagyo and more destructive po yung mararanasan natin na bagyo. Lalo na dito sa Philippines na mga 19 to 20 na bagyo yung average na pumapasok sa area of responsibility. Though average lang naman yun, pero ganun po kadami, imagine, kung posible po Mhm. na maka-apekto Mhm. sa atin. So, paano natin mapipigil itong tuloy-tuloy na pag-init ng mundo? Yung iba kasi parang wala na magagawa, it's too late, parang ganun, no? Pero in our own simple ways naman, Sir Howie, meron naman tayong magagawa, no? Meron tayong pwedeng gawin sa bahay. Doon muna magsisimula. Though it may sound cliche, Sir Howie, yung mga conservation ng energy, carpooling, yung pakiki-cooperate natin sa ating community kapag merong projects or meron silang initiatives para po sa climate change, pwede naman tayong sumali doon. And of course, sa media din, no? Parang sa atin, malaki yung responsibility natin para mai-disseminate yung information, maipaliwanag sa mga tao na meron tayong magagawa in our own simple ways. So every small step counts naman po.